Nag-iisip ka ngayong mag-invest sa lupa. So, iniisip mo kung ano bang magandang location para bumili ng lupa or bahay o rental property. Itong video na to para sa'yo. 18 years ago, nung nakabili ako ng lupa, at ito yung unang lupang nabili ko. Dati yung location nito, gubat pa yan. Puro damo, puro puno, as in, hindi pa siya developed na subdivision. Kaya nabili ko siya ng mura 70 years ago. At ngayon, nag-appreciate na yung value niya ng 300%. Ganun na kalaki. Kaya ngayon ko na-appreciate ang real estate. Then, after 2.5 years, nung binili ko to, nabili ko siya ng hulugan, yung lupa. So, binayaran ko siya ng 3 years. After 3 years, ayun na, napatituluhan ko na. Nung may titulo na ako, sumunod na 3 taon naman, saka ako naman nagpatayo ng bahay. So, pagpapatayo ng bahay, ang diskarte naman ginawa ko dyan is, syempre may pera na rin akong bultong pera to start naman ng pagpapatayo ng bahay. And then, yung monthly salary ko noon, kasi OFW ako eh. So, yung monthly salary ko nung OFW ako, dito ko binuhos. So, every month naman kumikita ako. So, yun, nakakabili ng materyales, saka yung pampasahod sa mga tao na gumagawa, doon kumukuha. Hanggang sa natapos din naman. Ayan na ngayon. Up and down siya. Transient house na yan ngayon. Madali ba magpatayo ng bahay? Hindi, kasi ang bilis maubos ng pera. Lalo na kung yung pera mo naman is, kahit na may bulto kang pera. For example, you have 1 million in your bank account. Ang bilis maubos ng 1 million mo. Kulang yung 1 million mo pag nagpatayo ka ng ganitong bahay. 2, 3 million, kulang pa rin. At least you have 5 to 6 billion sa panahon ngayon para makapagpatayo ng ganyang bahay. Kasi yung finishing ang pinakamahal sa pagpapatayo ng bahay. Yun yung malaking gagastusan mo. Yung tiles, yung pintura, yung pagpapalitada, at yun yung mabusisi din. So, kailangan mo mag-hire ng mga expert para gumawa nun. Kaya kailangan mo kumuha ng contractor na expert sa ginagawa niyang profesyon. Hindi yung basta lang practicean yung bahay mo. So, yun yung pinaka-tatandaan mo, get an expert. Paano ka makakakuha ng expert? Tingnan mo yung experience niya. Yung mga natapos na niyang project, kung maganda ba, maayos ba, kung tinatapos ba niya yung project, ano bang maganda, by kontrata o arawan. Usually kasi ngayon, no, yung mga expert, kontrata talaga sila eh. Magbabayad ka sa kanila ng 60% para gawin nila yung bahay mo. Simula na. Then another, pag natapos na yung bahay mo ng at least 40%, medyo natatapos na, hihingian ka uli nila ng pera para madire-diretso nila yung pagtrabaho dyan sa bahay mo. Basta malaking pera yung kailangan, so ganun yung proseso. So basta pag magpapagawa ka ng bahay o rental property mo, transient house, pera talaga ang usapin dito, kailangan talaga ng malaking pera, yun talaga. May capital talaga tong negosyong to at malaki yun. Kung gusto mo mag-jump in sa ganitong klaseng negosyo, syempre dapat may pera ka na. Hindi ka na yung taghirap pa na hindi naman yung ubus-ubos yung pera mo na baka buhangin na lang kainin. Basta kailangan may pera ka. Number one is you have money, you have enough funds para makapagpatayo ng property. And along the way, meron kang makakasalubong na problema, for example. Like ngayon, tag-ulan na ngayon. So kung ngayon nagpapabubong ka, mapapatigil-tigil yan. So accept mo na ganun. Accept mo na hindi dire-diretso yung trabaho. At maaaring mapalaki pa yung gastos mo dahil nga sa panahon. Minsan, may masisirang trabaho katulad nung nagsisemento tapos biglang lumakas ang ulan. So syempre yung sinemento, masisira yon. So accept it. So another gawa na naman. So materyales ulit, bibili. So ganun talaga eh. May risk din sa pagpapagawa. Basta never give up and accept mo na may stress ka, na yung pera mo mabilis maubos. Accept mo na yan para emotionally prepared ka na. So ganun naman yung ginawa ko na nagpapatayo ko. Kaya ngayon meron na akong isang unit na ganyan, main house, at eto pa po pala yung iba kong unit. So ako yung babaeng sanay na sa stress sa pagpapagawa at yan po ang minamanage ko ngayon at own ko rin. Yan po yung pinaka-ipon ko, ang mga rental property. Ayan. Dito po yan sa Lucena City, itong negosyo ko. Transient house po yan, lahat po yan. Dumaan ako sa proseso naman bago ko napundar lahat ng mga to. Hindi madali, yes, pero wag ka lang bibitaw. For sure, magagawa mo rin yan. Walang imposible, basta trabahuhin mo lang. Kung eto talagang pangarap mo, magkaroon ng mga rental property, panindigan mo, focus ka doon, wag mo liliitan yung pangarap mo dahil nahihirapan ka. Isipin mo kung nagawa ko nga eh. Ikaw pa ba hindi mo magagawa? Parehas lang naman tayo eh. Tao lang din naman ako. So kayang-kaya mo rin yun. So wag kang susuko, laban lang. Pag nahihirapan, isipin mo, dumadaan ka lang sa proseso para mas maging matibay ka. Para hindi rin kaagad mawala sa'yo yung mga property na pinaghirapan mo. So, laban lang tayo lagi.